Yun ang isang pastor na kinikilala ng lahat ng mga tupa. Mga tupang nandun na sa kulungan nung sabihin ni Kristo, at yung mga tupang dadalhin pa lang, isa lang ang pastor nila. Hindi pwede si Manalo yan. Imposible. It's physically impossible. And spiritually impossible. Alam mo kung bakit? Paano niyang pwede siyang maging isang pastor ng lahat ng tupa sa kulungan? Hindi nga siya nabalitaan nila San Pedro at nila San Pablo. O tutulan mo na si San Pedro at si San Pablo kasama dun sa mga tupa sa kulungan nung araw. O kasama ba sila sa tupa sa kulungan o hindi? Kasama po. Kasama. Meron nang nasa kulungan noon sabi ni Kristo, meron pa raw siyang tupang wala pa ron. Dadalhin niya rin. Pag nagkasama-sama lahat, yung dati at saka yung dadating pa lang na tupang dadalhin, magkakaroon ng isang pastor, magiging isang kawan. O paano naman sasabihin nila? Ibig mo sasabihin ni Pedro, kapatid na Pastor Manalo, ha? Wala nga silang kamalay-malay na may Manalong lilitaw sa Pilipinas, kapatid na Diyos. Paano magiging... Kahibangan niyang aral na yan. Kasi yung nasa Biblia, maliwanag Ang pastor nung unang kawan, at saka yung pastor nung dadalhin pa rin na magkakaisa-isang kawan, isa lang. Sino lang ba ang may karapatang matawag na isa lang na pastor? Si Kristo yun, kapatid na Josel. Siya ang pangulong pastor. Ang sabi, pagkahayag ng pangulong pastor, doon sa 2 ng unang Pedro pa rin, Brother Willie. Opo. Ganito po ang sinasabi dito po sa unang Pedro 2:5. Sa 2 at 5, ito po ang ating mababasa sa talata. Hindi. 5:2 palagay po ko. ng unang Pedro. Ito po ang nakasulat sa talata. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kalwalhatian. Mo, Pangulong Pastor ang tawag sa ating Panginoong Jesus, Brother Willie. Apo. Bakit Pangulong Pastor? Pastor yan ng mga pastor Di ba? Apo. Kasi sa iglesia may mga pastor nung una. Ngayon meron din. Pero yung Pangulong Pastor, kapastor-pastoran yan. Apo. Di ba? Basahin. Ito po ang sabi naman po sa Ebreo sa 13 at 20. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatibagay ang Panginoon nating si Jesus. Yan, dakilang pastor, Pangulong Pastor. Yan ang pastor ng mga pastor. Kaya, pastor ng lahat ng tupa yan. Si Pedro, tupa. Si Juan, tupa. Si Pablo, tupa. Nasa kulungan na nung araw. Wala pa tayo nun. Ngayon, sabi ni Kristo, meron pa akong mga tupa. Wala pa sa kulungan ito. Dadaling ko sila lahat. Pag nadala na, magiging isang kawan sila. Magkakaroon sila isang pastor. Sino pastor ni Pedro? Hindi naman si Manalo. Sino naman ang pastor natin? Hindi naman si Manalo. Para tayo natin mga pastor, yung iisang pastor lang talaga ang pastor. Ang Pangulong Pastor, si Kristo yun. Kaya hindi pwede kahit kailan na matupad kay Manalo yung isang pastor, no? Kasi meron siyang napakalaking sakop na panahon Pastor na siya nung unang mga tupa at pastor pa siya nung dadating na hanggang ngayon meron pa rin mga tupa. Paano naging pastor si Manalo, isang pastor? Hindi naman niya napastor yung una. Di ba, Brother Joseph? Opo. Magiging mga nabubuhay ngayon sa panahon ngayon. Oo, hindi niya na rin mapapastor dahil wala na siya. Iba na magiging pastor. Opo. Si Iranyo na ang pastor nila at saka si Eduardo. Masisira na naman yung isang pastor. Dahil pag si Manalo naman saka si Iranyo, dalawa ng pastor.
Kasi sa kanila, yung huli may kasunod po. Yung isa'y dalawa. Yung isa'y dalawa. Yung wakas nga, may karugtong pa eh. Oo. Akong paniniwala itong mga weirdo talaga, Brad Danny. Oo naman. At isa pa nga po, Brother Eli, kanilang binibigyan dito ng, kumbaga, tricking sistema ng pagpapaliwanag. Yung pong kawan. At ano ang kawan? Yun daw po ay iglesia, batay dun sa sali ni George Lamsa. O, palagay na iglesia, ang kawan. O, ibig sabihin, nung araw pa, meron nang nakakulong na iglesia dun sa kulungan, di ba? Kung ang kahulugan nun ay kawan, magkakasama yung kawan noon, saka yung kawan ngayon, at saka yung kawan pa sa darating. Mananatiling. O, magiging isang kawan lang lahat. O, sino, pastor? Manalo? Imposible. Ayan. Kasi ginagamit nila doon, Bro Johnson, yung nasali ni Lamsa na Church of Christ. At kung yun nga ginagamit na nila, para bang may saling Tagalog si Lamsa Dahil nililiwat nila yun ayon sa kanilang pamamaraan na Iglesia ni Cristo nga naman parang... Oo, buhayin mo si Lamsa at tutulan sila. Ganun po ba? Ay, ano ko naman, ang Kristo ni Lamsa, Diyos eh. Basahin mo kay Lamsa si Kristo Diyos. Sa kanila, Kristo nila, tao. Paano sila magkakasunod ni Lamsa? Baka pukpukin pa sila ni Lamsa ng Biblia niya. Pero doon po sa mas matatandang sali ng Biblia, Brother Eli, at bago dumating si Lamsa, meron na pong sulat ang Gawa 20:28. Yung pong mga nauna pa, ano po ang mga nakalagay po? Ay, Iglesia ng Diyos nakasulat doon. Ang katunayan sa Griego, nakasulat doon, Theos eh. Di ba? Theos ang nakalagay doon. Iglesia ng Diyos. Hindi naman ang nakalagay doon, Iglesia, Christos eh. Theos. Ba, ipakita natin yung 20:28 ng Gawa sa Greek. Pakinggan nyo. Sa yung mismong talata muna. Yung 20:28. Ayan, no? To feed the church of God. Tingnan mo yung God yan, 23:16. Ayun, Theos. The Iglesia ng Diyos. Hindi Kristos ang nakasulat yan. Kaya, mali lang naman ang sali na yung Ang ginagamit kong Lamsa version, Brother Eli, para patunogin. Hindi, kasi si Lamsa kasi, ang paniwala niya, si Kristo, Diyos eh. Kaya nilagay niya rin Kristo eh. Doon naman po sila, Brother Eli, nagkukubli na ang pangalan daw po ng Iglesia ni Cristo. At ayaw po nilang marinig, Brother Eli, yung tinatawag po ninyo na Iglesia ni Manalo eh. Ano? Bakit hindi? Wala raw naman daw pong Iglesia si Mr. Manalo. Wala siya. Wala? Sabi niya, meron siya Iglesia. Members of my church ang sabi niya. Pakita mo nga yun, meron ba kayo sa computer mo? Sinabi po ni Michael Sandoval, Brother Eli, na wala naman daw pong inaangkin na Iglesia. Merong inaangkin eh. Kaya nga siya nagtatag, sabi niya eh. Nakapirma nga sila dun eh. Na siya nagtatag ng iglesia na yan eh. Paano kay Kristo yan? Meron ba sinabi si Sandoval na hindi inaangkin? Meron po silang pausapang ganun, Brother Eli eh. Asan? Okay na po. Nasabi nitong grupong ito, yung terminong Iglesia ni Manalo. Kaya ang tanong po natin, at itinatanong ko ng iba na tumatawag sa atin, meron po bang iglesia ng kapatid na Felix Manalo? Wala. Dati na po namin sinasagot, walang iglesia ni Manalo. Ang meron po, at ang iglesia nito nakarehistro, Iglesia ni Cristo. Kaya yung sinasabi niya na masamang loob na inaaglahi daw natin siya. Siya po ang unang-unang nang aaglahi eh. 20 taon nang inaaglahi niya ang iglesyang ito eh. Kung tawagin niya, iglesia raw ni kapatid na... Ay, tinan mo pala, tinan mo, bobo talaga to. Inaaglahi, pinagbibintang inaaglahi. Bakit? Pag sinabi mong iglesia ni Manalo, pang-aaglahi sa inyo? Aba, inaamin mo palang kaaglahian yung pangalan ni Manalo. Tinan mo yung kagaguhan mo, Paul. Hindi ba malaking kagaguhan mo yan? Pag tinawag ka bang iglesia ni Manalo, pang-aaglahi? Tinan mo ha, yung bayang Israel, bayan ng Diyos yun. Pero tinawag yung bayan ni Moises.